Paano ka makakakuha ng loyal customer? Isa lang sikreto dyan, pero most business owners take it for granted. Kaya naman, interesado talaga sila mag-franchise ng Publix. Dahil in demand ang barbershop business, mas dumami pa ang nag-invest sa Publix Barbershop. Pinapartner nila talaga sa negosyo, hindi lang yung brand na Publix, kundi yung behind Publix. Opo, nakita rin nila yung sincerity ko bilang isang business owner, kaya kung ipapasa ko yung negosyo sa kanila, Akala natin, alam na natin lahat, dapat may karakteristik tayo na lagi tayong empty cup. kung paano namin siya tinuring nung day one namin, ganun pa rin. Pero ang maganda rin, boss, If you want to build customer loyalty, bigyan mo sila ng benefits. Sila dapat ang champion. Give great customer experience. How can you actually maintain the quality? Gupit yan. Iba-iba ang barbero, iba-iba talent, iba-iba ang preferences ng tao. continuous po ang training namin, hindi kami tumitigil. Talagang magmamarka po kami kasi yung experience nila, sa amin lang nila ma-experience yun. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Collab. Nakakasama natin ngayon ang isa sa pinakamagaling na CEO na nakilala ko pagdating sa personal care business. Dating empleyado, ngayon ay milyonaryo na. At bakit nga ba napakagandang pasukin ng barbershop business? At totoo nga ba na milyon ang kitaan sa ganitong klase ng negosyo? Makakasama natin ngayon ang may-ari ng Publix Barbershop. Kasama natin si Boss Michael Padayaw. Kamusta, boss? Ay, magandang araw po, Boss RDR. Again, maraming salamat po sa imbitasyon. Kamusta na ang Publix Barbershop? Balita ko, after 1 month, nakapagbukas na kayo ng 12 branches na ngayon. Napakalakas, boss, nung impact na ginawa nating podcast natin dahil talaga nakita ng mga tao yung value, na-inspire talaga sila dun sa story ako, and nakita talaga nila yung magandang opportunity ng Publix. Kaya naman, karamihan talaga nag-message, boss, interesado talaga sila mag-franchise ng Publix. Sa palagay mo, bakit tinangkilik yung Publix Barbershop? Boss, nakita nila yung humble beginning, nakita rin nila yung sincerity ko. Bilang isang business owner, kung magpa-franchise sila, nakita nila na hands-on ako dun sa negosyo. Kaya kung ipapasa ko yung negosyo sa kanila, talagang hindi ko sila pababayaan. Ang pinapartner nila talaga sa negosyo, hindi lang yung brand na Publix, kundi yung success story nung may-ari behind Publix. Opo. Napakamahalaga yan eh. Bago tayo makikipag-partner o magpa-franchise, dapat kikilalanin syempre natin mga boss yung karakter ng tao o negosyo na magiging kapartner natin. Bigyan natin sila ngayon ng tip, no? How to actually have a successful business, especially pagdating sa personal care services. Paano ka makakakuha ng loyal customer? Etong tip na ibibigay ko is very easy, very common, pero most business owners take it for granted. Para magtagal yan, para magtagumpay yan, dapat ng customer mo loyal. So isa lang sikreto dyan, maging loyal din sa customer nila. Kung naghahanap tayo ng loyal customer, dapat tayo ay loyal din sa mga customer natin. Correct, boss. Paano magagawa yun? Karaniwan kasi kapag ang negosyo, di ba, kapag lumalakas na, ang tendency niyan, yung iba, nagbabago na ng quality, yung pagkain, medyo hindi na siya ganun kasarap tulad nung dati. Ngayon sa amin, boss, ang ginagawa namin, kung paano namin siya tinuring nung day one namin, ganun pa rin. Pero ang maganda dun, boss, dinadagdagan pa namin yung value. Sobrang sulit nung binabayad na sa amin. Okay, example, pumasok ako ng Publix. Paano mo nagagawa yung sinasabi mo? Kung ano yung gusto kong turing sa akin sa mga establishment, yun ang binibigay ko. May mga establishment kasi na pagpasok ko, wala man lang bumabati sa akin. Wala man lang nag-grade sa akin. Ano bang kailangan kong gawin? Pipila ba ako? May pila ba? Anong gagawin ko next? Sa amin, pagpasok pa lang, boss, good morning, sir. Punta po tayo sa cashier. Magpalista lang po tayo. Tapos pag upo nun, boss, inaalok na agad namin yung drinks yun. Kasi, boss, naka-unlimited coffee kami. Unlimited drinks. Nauuhaw ka, inaantok ka, bibigyan ka namin tubig, ng kape. Talagang well-guided sila, boss. Talagang mula pagpasok hanggang paglabas, lahat ng staff ko, boss, paglabas niyan, nagte-thank you sa kanila. Paano mo nasasabi na nakakadagdag ito sa value mo sa customer mo? Eh yun yung hindi ko na-experience sa iba. So nung binubuo ko si Publix, sabi ko, eto yung mga butas ng mga ibang mga business models eh. Eto ngayon yung ipoprovide ko sa kanila. Eto ngayon yung experience na mabibigay ko. Kasi boss, naniniwala ko na hindi lang gupit ang binibigay namin. Hindi lang service ang binibenta namin. It's the full experience. Talagang magmamarka po kami yung serbisyo namin sa kanila kasi yung experience nila, sa amin lang nila ma-experience yun. How can you actually maintain the quality? Gupit yan. Iba-iba ang barbero, iba-iba talent, iba-iba ang
preferences ng tao? Ako mismo nakatutok sa quality. Kaya nga marami rin gusto mag-franchise dahil nga alam nila na very hands-on po ako. Continuous po ang training namin, hindi kami tumitigil. Ito kasi boss, very typical to sa barbering industry. Karaniwan sa mga barbero, kapag medyo na-reach nila yung peak nung galing nila, they stop. So ang mindset ko sa mga barbero ko, the moment na sinabi mo sa sarili mo na magaling ka na, that's the time na hindi ka na magaling. Bakit? Kasi next week may bago na namang upgrade. Naiwan ka na. Kami boss, lahat ng barbero namin, talagang continuous improvement ang training namin. In fact boss, this month, training kami abroad, Malaysia, para may atid namin na world-class quality sa mga clients namin. Bakit sa Malaysia? Kasi boss, doon ngayon gaganapin yung isang malaking barber battle and training talaga. So talagang magiging world-class si Pablings. Dapat adaptable ka. Yes boss. Kung ako halimbawa magpa-franchise ako ng Pablings, paano nyo nasisigurado na pati yung mga franchisee nyo, i-adapt yung parehas na sistema? Meron ba kayong mga security measures, manual, etc. na para masiguro nyo na pare-pares yung quality ng bawat franchise? Opo, sa amin manggagaling ng barbero. Ibig sabihin, hindi na sila mag-hire. Hindi na boss. Ayan po yung karaniwan din nakikita namin, hindi maganda sa ibang mga nagpa-franchise ng barbero. Yung support nila simula lang. Sa amin boss, lifetime yan. Kung ako naman ay mag-a-apply na barbero sa Pablings, ilang buwan ang training niyo? Depende yan boss ha, kakayahan ng barbero. Pero normally po kasi, yung mga kinukuha namin, especially mga taga-province talaga, mas gusto namin kinukuha yun kasi we wanted to give opportunity dun sa mga barbero na medyo nasa ibaba. So normally, 1 week, 2 weeks lang talagang standard na yan boss. Meron ba kayong parang supervisor or nag-a-assess kung pwede nang i-deploy yung tao? Meron po, may head barber po kami doon. Meron na kami sariling training team. Pag pumunta po sa main branch yan, gugupit ng model at i-monitor po ng head barbers natin yan. Ilang klase ang gupit ng mga lalaki? Sobrang dami boss. May low fade, high fade, mid fade, crop top, French crop, mullet, curtain. Sobrang dami boss kung i-mention natin. Butin tayo ng bukas. Nagmamatter ba yung bagay na gupit sa'yo? Saang parte ng katawan at paano mo masasabi na bagay sa'yo yung gupit na ganito? Ang maganda sa mga barbero natin boss, meron tayong consultation. Sir, gusto ko po sana high fade. So yung mga barbero natin can actually assess your head, yung structure ng ulo mo, kung babagay ba yung gusto mong gupit. Normally kasi boss yung mga nagpapagupit, nagpapakita lang picture yan. Pagpakita ngayon sa barbero natin, hindi po bagay sa structure ng ulo nyo yan. Maganda kasi po di yan. ba minsan may ulo na paling? May mga hindi pantay, may diba? lubog yan. Yung iba malapad yung noo. Correct. Yung iba naman makitid yung noo. Correct. Yung mga barbero talaga natin, bibigyan ka niya ng nararapat na gupit sa'yo. Hindi po natin basta-basta sinusunod yung gusto ng mga clients unless talagang bagay sa kanila. Oo. Pero pagka sinabi nila, hindi, ito talaga gusto kong gupit, wala na tayong magagawa. Wala po tayong magagawa doon. Basta at least nagbigay po tayo para iwas complaint din, boss. Ano pa ang other services ng Pablings bukod sa paggugupit? Napakagandang experience, boss, nung shave natin. Kasi, boss, yung typical na lalagyan lang yan ng shaving cream, tapos aahitin na. Meron tayong napakagandang SOP. Ginagawa namin yan, boss. Higa namin yung client. Dadaan. Tapos, kung cold compress or hot compress, pagkatapos niyan, boss, sa shampoo na yan. Saka yan, dahan-dahan talagang labaha ang ginagamit na traditional na style ng pag-ahit. Kasi, boss, iniiwasan namin na magkaroon ng ingrown yung mukha niyan. Kapag nagkamali ka kasi ng ahit dyan, yung balbas mo, mahuhugot siya ng bigla. So, magkakaroon ka ng parang butlig dyan sa mukha. So, yun yung iniiwasan namin, boss. Talagang very careful kami. Kailangan talaga maramdaman mo na VIP treatment ka. And bukod doon, boss, mag-beard trimming din kami. Iti-trim namin yan, i-scalp namin yan na talagang may enhance yung feature ng mukha mo. And then, ano pa? Magaling po magkulay yung mga barbero natin. Bukod sa classic color, meron tayong fashion color. Ang galing po ng mga barbero natin dyan. Kasi talagang inaalam kasi natin yung mga trend eh. Especially mga kabataan nagpapakulay ng mga fashion color. And nagpa-perming din tayo. And eto pa, boss, kaya natin mag-rebond. Barbero mo nagre-rebond? May mga barbero kasi tayo na galing from parlor. Ngayon, tumatanggap lang naman tayo, boss, ng ganun. Siyempre, for extra income din. Respeto, boss, dun sa katabi nating negosyo. Kung may parlor na katabi tayo, hindi natin tinatanggap yan. And magkakaroon na rin tayo, boss, ng facial and mani-pedi for men. So talaga, boss, napakalawak ng sources of income na pwedeng makuha sa loob ng Pablings Barbershop. Bukod pa yan doon sa mga products ninyo. Yung mga product natin, boss, napakaganda kasi typically mga kabataan ngayon, ang ginagamit yung mga wax na nakakasira sa buhok. So nag-provide tayo sa kanila ng mga pomades na organic, tapos meron din tayong hair grower natin. Yung hair grower natin, boss, sobrang ganda nung kasi ako mismo na may-ari niyan, ginamit ko muna yan. Hair and beard grower yan, boss. Eto kasi wala ako dati niyan, sobrang nipis niyan. Ako mismo, kumpiyansa ako na effective siya. Paano mo mapapalakas ang isang barbershop? Suki-suki kasi ako eh. Pag may nakasanayan na akong barbero, forever ng barbero ko yun eh. Paano nyo ginagawa na ma-convert yung client from dati dun sa pinagpapagupitan niya, mapunta na ng Pablings? Ang prinsipyo lang namin, boss, kaya masabi namin na kahit sinong barbershop kaya namin tapatan. Galingan nyo kasi gagalingan namin. Magiging consistent kami buong taon.
huwag kayong sasablay. Kapag sumablay kayo, magkakaroon ng oportunidad kami na pumunta sa amin yung kliyente nyo. Pag pumunta sa amin yan, hindi na babalik sa inyo yan kasi ganun kami kakumpiyansa na consistent kami all year long. Yun po yung pinakasikreto namin. Bukod doon, meron din kayo mga training sa mga barbero nyo para tama ang karakter nila. Yes. Marami kasing mga may-ari ng negosyo, nagfo-focus sila sa skills eh. Si Pablings ba, ganun? O ano ang focus ninyo? Skills o karakter? Ever since talaga boss, since day one, character talaga. Yan kasing barbering skill niyan, na-acquire yan. Kung ikaw ay isang tao na hindi talaga maganda ugali mo, pag gumaling ka, yan eh, hindi na mababago yan. Ito masakit boss sa industriya ng barbering. Marami kasi talagang pasaway na barbero. Especially yung mga so-called magagaling na daw sila. Ang katwiran nila, magte-training pa ako. Magaling na ako boss 10 years na po ako sa barbering eh. Nag-a-apply din yung ganyang characteristics sa lahat din ng tao eh. Opo. Kung gusto nyo talagang umasenso, dapat may characteristic tayo na lagi tayong empty cup. Opo. Humble down ka lang lagi. Akala natin, alam na natin lahat. Akala natin, magaling na tayo. Akala natin, tayo na pinakamahusay. Pero dahil sa pagiging sarado natin, hindi tayo nag-i-improve eh. Tama po. Lahat nag-i-evolve. Dapat laging may learning Yes. process. And yung learning process will bring you to learning progress. And eventually, dahil adaptable ka, hindi ka mawawalan ng trabaho, hindi ka mawawalan ng negosyo, hindi ka mawawalan ng opportunity. Opo, tama po. Para sa akin, ang form of management sa mga tao, tatlo yan eh. Transactional, relational, at yung inspirational. Meaning to say, transactional, yes, may transaction ka makukuha dahil sa trabaho mo, susweldo ka. Pagka ginalingan mo, probably, pwede kang ma-promote, pwedeng mag-increase, pwede kang magkaroon ng bonus. Relational, ito dapat mas mataas na porsyento. Kung gaano mo kamahal yung trabaho mo at yung mga kasama mo sa trabaho mo. Kasi yung relasyon ng tao doon sa trabaho nila, yun ang magdedetermine ng pagtagal nila doon sa trabaho nila at yun din ang magdedetermine na magdadala sila doon sa increase na gusto nila at sa sweldong gusto nila. Inspirational, pagtitiwalaan ka na. Pag pinagtiwalaan ka na ng mga management, ng boss, magiging leader ka na, magmamanage ka na ng barbershop, and eventually, ang huli niyan is entrepreneurial na. Because lahat ng mga business owners, ang pangarap niyan, yung mga loyal na customer niyan, maging business partner nila in the future. Tama, boss. May mga leaders na ako ngayon sa shop ko. Sila mismo kinakausap ko na rin sila na yung mga plans ko sa kanila for the future. And not only with my leaders, boss. Kasi alam ko, boss, na ang barbering industry sa Pilipinas, hindi naman ganun kataas. Ang antas ng kabuhayan ng mga barbero, yung mga nagugupit sa 50-70. Kaya nga, boss, sila yung mismo focus ko na kunin eh. Iahon sa kahirapan eh. Kasi, boss, napakarami kong side hustles na pinoprovide sa kanila. Especially yung pagbebenta ng produkto. Meron kaming tinatawag na unlimited sales or passive income sa kanila. Tapos, nag-provide ako sa kanila, boss, na kaya nila magbenta ng mga products namin nationwide dun sa website namin. So talagang ang pangarap ko sa mga barbero ko, boss, makita ko sila. Eventually, kung makapagtayo sila ng mga barbershop na sarili-sarili, sobrang magiging proud ako dun kasi naging instrumento ako para gumanda yung buhay ng mga staff ko. Hindi ka ba natatakot na iwanan ka ng tao tapos kalabanin ka rin ng mga barbero mo in the future? Hindi, boss kasi unang-una galing naman ako sa hirap. Alam ko yung pakiramdam nung wala. Hindi ko para tanggalan ng karapatan, ng oportunidad yung mga tao, especially yung mga willing and yung mga talagang karapat dapat. Lagi ko kasi dinadasal, boss, sa itaas. Lord, gamitin niyo po akong kasangkapan ng biyaya, ng pag-asa sa mga tao. Patuloy niyo po akong gawing instrumento. And probably, that's the reason why pinagpapala ka. Tuloy-tuloy ang pagdami ng branch ng Pablings kasi tama yung mentality mo eh. Tama yung mindset. So, ano ang vision ni Pablings 3 years from now? I'll be able to transform the lives of thousands of barber dito sa Pilipinas. Naniniwala ako, boss, pag nabago ko yung mga buhay ng mga yan, pati mga pamilya na magbabago, boss. In my little way, nakatulong na ako sa Pilipinas. How about branches? The scale of your business? Ngayon kasi, boss, it's been a month pa lang eh nung nilabas natin yung podcast natin. And grabe na talaga yung naidagdag na branches. Kung magbe-base ako mathematically, at least 40 branches from now. It took us more than 3 years before we actually decided na pa-franchise natin si Pablings. Because of that, nakapagbigay talaga kami, boss, ng magandang oportunidad sa mga tao sa tulong nitong negosyo na ipoprovide ko sa kanila. Sa data namin, boss, na in 2 years time kaya mo mag-franchise. In 2 years time, ROI. Kaya mo na mag-ROI, boss. Based on facts yan. Yes po, actual data to, boss. Ang galing. Paano mo masisigurado na maaalagaan mo lahat ng magbubukas na branches? We really have to monitor the quality. Kapag consistent yung quality namin yan, syempre yung loyalty ng tao, babalik-balik kasi doon talaga, boss, masusustain yung business eh. Paano
ang isang dating empleyadong kagaya mo na minimum wage earner naging milyonaryo? Honestly, boss, nagtiwala lang talaga ako sa kanya. Hindi ko talaga siya question eh. I don't know for some reason bakit ako nagkaroon ng ganong karakter despite ng lahat ng nangyaring hirap sa buhay ko. Talagang pinagkatiwala ko lang sa kanya yung resulta. Every time may darating oportunidad, I always say yes. Yung resulta na pinagdasal ko, actually, hindi pa nga yung resulta na pinagdasal ko eh. Sobra pa binigay niya eh. Okay, and imbitahan mo naman sila sa franchise ng Publix. Sa mga kapwa Pilipino po natin, mga aspiring entrepreneurs po, niimbitahan ko po kayo na mag-franchise ng Publix na yung suporta po namin sa inyo, sisiguraduhin namin na mag-ROI kayo kapag nag-franchise po kayo ng Publix. Ayun, maraming salamat, Boss Michael Padayaw, sa napakagandang RDR collab. Please mga boss, do not forget to click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on our Facebook, TikTok, Instagram account. At syempre, available na rin po kami sa Spotify. So makinig po kayo ng mga nakakayaman na istorya at mga nakaka-inspire na mga istorya. At especially sa RDR collabs na bagong show ni Boss RDR. Salamat po sa suporta ninyo. No? And mga boss, kung kayo po ay gusto makipag-collaborate kay Boss RDR, i-message nyo lang po kami. Tawagan nyo po ang aming team para po kayo ang kasunod na uupo sa kinauupuan ngayon ni Boss Michael Padayaw. So with that, maraming salamat and God bless sa inyo lahat. Thank you so much.